Praise God! Isang magandang umaga sa bawat isa po sa atin. Welcome po sa ating pong live stream ngayon pong umagang ito. And I believe na ang Diyos ay kasama natin sa araw na ito. Saan man po kayong panig ng mundo naroroon, ako po ay naniniwala na ang Diyos ay patuloy na sumasama sa atin. Okay, so ngayon pong araw na ito ay sineselebrate ng mga believers ang patungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. At actually, ang Panginoon po ay isang beses lamang po siyang namatay. Ang sabi ng Biblia, ito ay sapat na. At after 3 days, siya po ay muling nabuhay sapagkat ito po ay nakasulat sa kasulatan na ang Misaya ay mamamatay. But after 3 days, siya po ay muling mabubuhay. At binanggit po ng Biblia sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 14 hanggang verse 17. Binanggit po ni Apostol Pablo sa kanyang sinulat, ang sabi niya, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Sabi po sa verse 17, kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So, we as a believer, we must understand the importance of the resurrection of Jesus. So, kinakailangan po natin mga kapatid na maintindihan ang kahalagahan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. I will share to you 3 primary importance of Christ's resurrection. At dapat po tayong lahat ay talagang paniwalaan nating maigi na si Kristo ay muling nabuhay. Kapag ka po tayo ay hindi naniniwala na si Kristo ay nabuhay, walang katuturan ng ating pananampalataya. Kumbaga walang silbi ang lahat ng ating mga ginagawa. Tayo po ay nagpapagod lamang sa ginagawa nating pagdalo, paglilingkod, sa ating mga ginagawa para sa kaharian ng Diyos. Lahat ito ay walang silbi. Napakahalaga po mga kapatid na ang pagkabuhay ni Kristo ay atin pong mapanghawakang maigi, bagamat hindi natin ito nakita dahil hindi naman po tayo present nung mabuhay ang ating Panginoong Hesus. Pero kinakailangan natin itong panampalatayanan at panghawakang maigi yung pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Bagamat hindi natin nakita na nabuhay ang Panginoon, pero we as a Christian, as a followers of Christ, must believe that Jesus is alive. Sabi ng John chapter 20 verse 29, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. So kung ikaw ay naniniwala na si Jesus ay nabuhay na mag-uli, bagamat hindi mo nakita yung pangyayaring yon, you are blessed, ang sabi ng Biblia. Now, I will share to you 3 primary importance of Christ's resurrection. Kahalagahan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus para sa ating lahat. Una, na kahalagahan, the resurrection of Jesus Christ gives power to the gospel. The resurrection of Jesus Christ gives power to the gospel. Ang gospel ay ito po yung Word of God na ipinapangaral sa atin linggo-linggo. Ito ang gospel na ito yung ipinapangaral sa atin upang tayo ay maniwala sa bugtong na anak ng Diyos. Ang gospel, ito po yung unang narinig natin bago tayo naligtas at tumanggap kay Jesus. Kung hindi tayo nakarinig ng gospel, hindi po tayo naligtas at hindi natin nakilala si Kristo. Kung walang nag-preach sa atin ng gospel, hindi natin nakilala si Jesus, at tayo ngayon ay nasa mundo pa rin at nabubuhay pa rin sa kasalanan at gumagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Kaya, the resurrection of Jesus Christ gives power to the gospel. Ang sabi po ni Apostol Pablo, doon po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 14, ang sabi niya po doon, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. So, listen,
Kung si Jesus po ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang pagpipreach ng gospel. So kung walang kabuluhan ang pagpipreach ng gospel, wala ring kabuluhan ang pakinig mo ng salita ng Diyos. Ikaw ay nagsasayang lang ng oras. Ikaw ay nagsasayang lang ng load sa oras na ito, sa panunood mo ng preaching. Walang kwenta ang panunood ng preaching o walang kwenta ang pakikinig ng preaching, walang kwenta ang pag-share ng preaching kung si Jesus ay hindi muling binuhay. So kung si Jesus ay hindi muling binuhay, walang kwenta ang preaching, walang kwenta ang pakikinig ng preaching, walang kwenta ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero dahil binuhay si Kristo, mga kapatid, dahil si Kristo ay muling nabuhay, ang pagbabasa natin ng salita ng Diyos, ang pakikinig natin ng salita ng Diyos, ang panonood natin ng salita ng Diyos, at ang pagbubulay natin ng salita ng Diyos, at ang pamumuhay natin sa salita ng Diyos, ito po ay napakahalaga. Ito po ang pinakamahalagang bagay na kinakailangang pahalagahan natin dito sa mundong ito. Higit pa sa mga material na mga bagay. Bakit? Sapagkat kapag ka po tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, kapag ang salita po ng Diyos ay ating ginagawa, kapag ang salita ng Diyos ay ating sinusunod, you are investing treasure in heaven. Ito ang kayamanang hindi nauubos. Maaaring ang iba pong tao sa inyo ay hindi kayo maintindihan, lalo na yung mga kasama ninyo sa bahay. Ano ba, wala ka nang ginawa kundi makinig ka na lang ng makinig ng preaching? Ano bang nakukuha mo dyan? Kapapakinig ng preaching. Ano ba yan? Basa ka lang naman ng basa ng Biblia. Puro ka preaching, puro ka Word of God, puro ka meditate. Bakit ba lagi mong iniuuko lang iyong panahon dyan sa salita ng Diyos? Sapagkat ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi po ng Romans chapter 1 verse 16, ang sabi po ni Apostle Paul, I am not ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ because it is the power of God to everyone who believes. Hindi ko ikinahihiya ang salita ng Diyos o yung gospel sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga taong naniniwala sa Kanya. So, ang gospel, mga kapatid, ay naging tunay at naging mabisa at naging makapangyarihan nung si Jesus ay mabuhay na mag-uli. Kung si Jesus ay hindi nabuhay na mag-uli, ang gospel ay hindi good news. Ito po ay fake news. At ako na ang nagsasabi sa inyo, kung si Jesus ay hindi muling binuhay, huwag na po ninyong paniwalaan ng gospel. Bakit? Dahil niloloko lang kayo. Pero, dahil si Jesus ay muling nabuhay, kinakailangan paniwalaan niyo po ang gospel. Kinakailangan paniwalaan niyo po ang Word of God. Because it is the power of God to those who believe. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ang gospel, ito po ang kapangyarihan ng Diyos. Ito po ang makatutulong sa atin para tayo ay mapalapit sa Diyos. Ang gospel, ito po ang nagsasabi sa atin ng katotohanan. Ang gospel, ito po ang naglalapit sa atin sa Diyos. Ang gospel, ito po ang nagre-reveal sa atin ng kalooban ng Diyos. The resurrection of Jesus Christ gives power to the gospel. Kung si Jesus Christ ay hindi muling nabuhay, ang salita ng Diyos ay walang katuturan, ang salita ng Diyos ay walang kwenta. Pero dahil si Jesus ay nabuhay, pansinin ninyo mga kapatid, kapag nanghihina kayo at nakarinig kayo ng salita ng Diyos, kayo po ay nabubuhay. Kayo po ay lumalakas. Kayo po ay tumatatag at kayo po ay sumisigla at nagkakaroon kayo ng pag-asa kapag ka naririnig ninyo ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi po ng Biblia sa Romans chapter 15 verse 4, lahat ng kasulatan, kapag ka daw po ating binabasa, tayo po ay natututo at tayo po daw ay lumalakas kapag nababasa natin ang mga aral doon. Bakit? Sapagkat ang gospel ay nagkaroon ng buhay nang si Jesus ay muling nabuhay. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, ang gospel ay walang buhay. Kaya, ang gospel, ito po ay buhay na salita ng Diyos. So, ang pangalawa pong kahalagahan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus ay the resurrection of Jesus gives validation to our faith. Ito pong pagkabuhay ni Jesus ang nagbigay ng validation o patunay na ang ating pananampalataya ay totoo. Hindi po huwad. Marami pong mga paniniwala na mga huwad na pananampalataya. Pero,
dahil sa si Jesus ay nabuhay na mag-uli, ang atin pong pananampalataya ay totoo. 100% true. Bakit po? Kasi ang ating pinaniniwalaan ay totoo. Naniniwala tayo na si Jesus ay muling binuhay at yan po ang totoo. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 17, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, tayo ay hindi pa nahahango sa kasalanan. At lahat ng nananampalataya kay Jesus ay napahamak. Diba, sabi ng Biblia sa John chapter 3 verse 16, na inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tapos binanggit pa po ng Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay namatay at muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kaya po tayo ay naligtas dahil tayo ay nanampalataya na si Jesus ay muling binuhay ng Diyos. Kung hindi ka nanampalataya na si Jesus ay muling binuhay ng Diyos, I am telling you, hanggang ngayon, ikaw ay napapahamak pa rin. Pero dahil nanampalataya ka na si Jesus ay muling nabuhay, kaya naman ikaw ay naligtas. Pinanampalatayanan mo sa iyong puso, bagamat hindi mo nakita, pero nanampalataya ka na siya'y nabuhay, ikaw ay naligtas. Sabi ng Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y namatay at muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ang ating pong kaligtasan ay nakasalalay sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. So, ang kaligtasan ng mga mananampalataya ni Kristo ay nakasalalay sa kanyang pagkabuhay. Kung hindi nabuhay si Jesus, walang kwenta ang ating ginagawang ito. Walang kwenta ang ating pananampalataya. Walang kwenta ang ating paglilingkod. Sayang lamang ating pagod. Sayang ang ating pagbibigay sa church. Sayang ang ating pag-o-offering. Sayang ang ating mga pledges. Sayang ang ating mga pagtatanim sa gawain ng Panginoon kung hindi nabuhay si Jesus. Pero dahil nabuhay si Jesus, ang ating pong pananampalataya at mga pinananampalatayanan, ito po ay mayroong katuturan. Bakit? Dahil totoo po. 100% totoo ang ating pinananampalatayanan. Hindi po sabi lamang ni ganito, hindi po sabi nito, sabi niyan, kundi 100% sure na ang ating pong pinananampalatayanan ay totoo. Bakit po? Sapagkat si Jesus po ay muling nabuhay. At tayo nananampalataya. Bagamat hindi natin nakita, wala tayo sa panahon noon, pero naniwala tayo sa gospel. Sabi ng John chapter 20 verse 29, mapalad ang mga naniwala kahit hindi nila ako nakita. Ang sabi ng mga tao, to see is to believe daw sila. Kinakailangang makita muna nila yung nangyari o nangyari ngayon bago sila maniwala. But Jesus said, mapalad ang mga naniwala sa akin kahit hindi nila ako nakita. Kaya kayo na nanunood sa live stream na ito, kung ikaw ay naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay, napakapalad mo. Ikaw ang pinakamapalad na tao sa buong mundo. Kung naniwala ka at naniniwala ka na si Jesus ay muling nabuhay. Sabi ng Biblia, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. So, yung pong pagkabuhay ni Jesus ang nag-validate sa ating faith na totoo. Kaya lahat po ng mga taong sumikat sa buong mundo na nagkaroon ng followers, sila po lahat ay namatay. Si John Lennon, sumikat po siya at madami po silang naging followers dahil po sila ay leader ng banda. Pero nung mamatay po sila, nagkawatak-watak din naman po ang kanilang followers at nakalimutan din po sila. At ganun din naman po si Elvis Presley, sumikat din po at nakilala sa buong mundo. At nagkaroon ng maraming followers. Talagang buong mundo kilala siya. Pero nung mamatay si Elvis Presley, nawala na din po yung kanyang mga followers. At hindi na po siya kilala ng marami. Ang isa pa, hanggang ngayon ay patay pa rin siya. Yung po mga founder ng mga religion, yung mga religion na kilala natin, sila pong lahat ay may mga followers. Pero lahat po ng mga founder ng religions, namatay silang lahat. Si Confucius, na founder ng Confucianism,
Pero nung po siya ay namatay, hanggang ngayon siya po ay patay. Si Buddha ng mga Budismo, siya po ay founder ng Buddhism, pero siya po ay namatay din. At hanggang ngayon siya po ay patay. Si Russell Taze ng mga Jehovah's Witness, siya po ay namatay din, pero hanggang ngayon ay patay pa rin. Si Joseph Smith ng mga Mormons, na nagtayo ng Mormons, siya po ay namatay, pero hanggang ngayon, siya po ay nananatiling patay. Si Felix Manalo na founder ng INC, siya din po ay namatay at inilibing, pero hanggang ngayon siya po ay nananatiling patay. But I have a good news for you. Si Jesus Christ na aking ipinapangaral sa inyo, ay namatay din. Pero after 3 days, siya po ay muling nabuhay. Kaya naman, kung nananampalataya ka sa Kanya, at sumusunod ka sa Kanya, ang iyong pananampalataya sa Diyos ay mayroong katuturan. Mayroong kwenta, mayroong kabuluhan ang pananampalataya mo kay Jesus, sapagkat ang pinapollow mo ay buhay, hindi patay. Ang pinananampalatayanan mo ay hindi patay, kundi buhay. At si Jesus ay muling nabuhay. Jesus' resurrection gives validation to our faith. Ito po, mga kapatid, ang nagpatibay sa pananampalataya natin, na talagang ang pananampalataya nga natin ay tunay. Talagang pinatunayan ng pagkabuhay ni Jesus na ang ating pananampalataya ay hindi huwad na pananampalataya, kundi totoong pananampalataya. Kung nananampalataya ka na si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos, siya'y namatay at muling binuhay ng Diyos, mga kapatid, tunay ang iyong pananampalataya. Pangatlong kahalagahan na dulot ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, the resurrection of Jesus gives power to the believers. So ano po yung una na importance ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus? The resurrection of Jesus gives power to the gospel. Kung kaya't ang salita ng Diyos, kapag ipinapangaral ito, tayo'y nabubuhay, tayo lumalakas, tayo sumisigla, nagkakaroon tayo ng pag-asa, at nagkakaroon ng direksyon ang buhay natin. At higit sa lahat, nababago tayo kapag ang gospel ay ipinapangaral. Sapagkat ang nagbibigay buhay sa gospel ay yung pagkabuhay ni Jesus. Kaya nakakabuhay ang salita ng Diyos. Marami pong mga balita tayong naririnig. Kahit buhay ang nagre-report, pero nakakahina. Minsan nakakawalang pag-asa, minsan nakakalungkot. Sapagkat ang word na kanila pong sinasabi is not inspired by God. Pero ang gospel, ito po ay inspired by God. Ito po ay merong hininga ng Diyos. Ang sabi ng Biblia sa John chapter 1 verse 1, sa pasimula pa, naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. So, Jesus is the living word. Jesus is the gospel. Pangalawa pong importance of the resurrection of Jesus is the resurrection of Jesus gives validation to our faith. Na-validate yung ating faith. Na totoo nga yung ating faith. Hindi huwad ang ating faith. Hindi po ito pananampalatayang walang kabuluhan, kundi ito'y pananampalatayang may kwenta. Dahil yung ating pinananampalatayanan ay muling nabuhay. Pangatlong importance ng resurrection of Jesus, the resurrection of Jesus gives power to the believers. Kaya kung ikaw ay manampalataya ni Kristo, you have a power. Dapat mong maintindihan na mayroon kang kapangyarihan. Ikaw na mananampalataya ni Kristo, na nananampalataya kay Jesus at tumanggap kay Jesus, you have a built-in power that coming from the Lord. Doon po sa John chapter 20, verse 19 hanggang 23, dito po unang-unang nagkaroon ng Sunday celebration. Ang araw po ng pamamahinga, ito po ay araw ng Sabado, yung pong Sabbath Day. Ang Sabbath Day, ito po ay sineselebrate nila sa ikapitong araw. At ang unang araw ng sanglinggo, ayun ang Sunday. So, ngayon po ay Sunday, kaya ngayon po yung unang araw. Ang Panginoong Hesus po ay nabuhay nung unang araw ng Sanlinggo. So, yun po ay Sunday.
Kaya po Sunday. Si Jesus po, sila po ay 7 magkakapatid. 7 magkakapatid si Jesus. Si Mary, bukod kay Jesus Christ, meron pa po siyang 6 na anak. So, 7 po silang magkakapatid. Si Jesus ang panganay. Si Jesus ang una. Si Jesus ang number 1. Siya ang una. Siya ay nabuhay noong unang araw ng sanlinggo. Noong si Jesus po ay mabuhay ng unang araw ng linggo, at yan po ay araw po ng Sunday, nag-gather po ang kanyang mga disciples. So, yun po ang unang-unang Sunday service. Maaaring kayo po ay nagtatanong, bakit Sunday? Ano ba yun? Ano ba talagang dapat natin gawing tama? Alam niyo po, ang celebration ng mga Kristiyano ay ito po ay celebration ng pagkabuhay ni Kristo. Doon po nag-start ang Sunday service. Sa John chapter 20, verse 19, yan po yung unang-unang Sunday service na naganap sa Bible. Afternoon service. Nagagather po ang mga disciple ng Panginoon, 10 sila. Absent po si Thomas. At habang po sila nagagather, doon sa John chapter 20, verse 19 hanggang 23, nag-uusap-usap sila, pinag-uusapan nila yung nangyari kay Jesus. Biglang ang Panginoon ay pumunta sa gitna nila. Yung presence of Jesus ay na-experience nila, and yung talagang totoong Jesus ay pumunta sa kanilang kalagitnaan. Yun ang sabi ng Biblia na, if there are 2 or 3 gathered in my name, I am in their midst. Kaya kapag pala tayo nag-usap-usap na ang pinag-uusapan natin ay ang salita ng Diyos, si Jesus, siya ay pumupunta sa ating kalagitnaan. Siya ay sumasama sa atin. At alam niyo po, nung si Jesus po ay pumunta doon, ang sabi ng Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. At sabi po doon sa John chapter 20, verse 22, hiningahan niya ang kanyang mga alagad, at ang sabi, receive the Holy Spirit. Tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Pamula noon, ang church ng Panginoon ay nagkaroon ng buhay. Nagkaroon lamang ng buhay ang church ng Panginoon nang ito po ay hingahan ni Jesus at sabihin niyang, sumainyo ang Espiritu Santo. Kaya naman, mga kapatid, yung resurrection ni Jesus ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga believers. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, ang ating service, worship service ay walang kwenta. Ito ay patay. Kaya every time na tayo ay magagather sa church at mag-worship o kakanta, our service is like a funeral service. Pero ang totoo nun, mga kapatid, si Jesus ay nabuhay. Kaya every time na tayo aawit at magpupuri, magsasama-samang mag-aawitan at magpupuri, every Sunday, we are celebrating the resurrection of Jesus. Kaya hindi funeral service ang ating ginagawang service every Sunday, kundi resurrection service. Lagi nating inaalala na sa unang araw ng sanlinggo, si Jesus ay muling nabuhay. Kung kaya't dapat ang ating mga pag-aawitan at pagpupuri sa tuwing tayo ay magsasama-sama sa unang araw ng sanlinggo, yan ay araw ng Sunday, dapat tayo ay masigla, dapat tayo ay alive. Hindi po dapat tayo aantok-antok, hindi po tayo dapat nalulungkot dahil yung pagkabuhay ni Jesus, ito yung nagbigay ng pag-asa sa ating lahat. Yung mga hindi naniniwalang nabuhay si Jesus, every time na po sila ay nagse-service, funeral service ang kanilang service. Pero yung mga Kristiyano na nananampalataya na si Jesus ay muling nabuhay, every time na tayo po ay magagather at magse-service, tayo po ay nagse-celebrate ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya pagka tayo mag-aawitan sa church, dapat hindi po nakakaantok ang ating mga pagpupuri. Dapat hindi po tayo nalulungkot every time na tayo nagpupuri sa Diyos. Bakit? Sapagkat si Jesus ay muling nabuhay. Kaya naman, dapat ang ating pagpupuri sa Kanya ay dapat ay buhay din. Dapat ay alive din. Maaring pagpupunta ka sa church, marami kang problema, marami kang kabigatan, ikaw ay nanghihina, ikaw ay nalulupaypay dahil wala kang pera, dahil wala kang trabaho, dahil marami kang mga pasanin. Pero sinasabi ko sa iyo, yun ay nararamdaman lang natin dahil pakiramdam natin. Pero in reality, buhay ang Diyos at kaya kang tulungan ng Panginoon dahil siya ay buhay. Kung si Jesus ay hindi nabuhay, hindi kanya kayang tulungan sa iyong problema. Pero dahil si Jesus ay muling nabuhay, kaya kanyang tulungan sa iyong problema, gaano mang kalaki at gaano mang kabigat yung problema mong pinagdadaanan. Dahil si Jesus ay binuhay ng Diyos.
Now, before I end, noong mabuhay po ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, there are two groups of people who witness the resurrection of Jesus. There are two groups of people who witness the resurrection of Jesus. Yung first group of people who witness the resurrection of Jesus ay walang iba kundi po yung mga sundalo na binayaran para magbantay doon sa puntod ng ating Panginoong Jesus. Yung pong mga priest o mga saserdote na nagpapako kay Jesus ay umupa sila ng mga sundalo para pabantayan yung libingan ni Jesus. Parang yung ginagawa ng mga nagbabantay doon sa monumento ni Rizal, sa rebulto ni Rizal. Parang ganun. Pinabantayan po nila yung pintuan ng libingan. Yan po yung makikita nyo sa Matthew chapter 28. Pinabantayan po nila yung libingan at pinalagyan ng tatak para siguradong hindi mabubuksan at wala makapagbubukas. Kasi, sabi po ng mga saserdote, dapat bantayan. Dahil sinasabi ni Jesus na after 3 days, siya ay muling mabubuhay. Baka yung mga alagad ni Jesus, pumunta bigla doon sa libingan, pagkatapos nakawin yung bangkay ni Jesus, at pagkatapos ay mas lalo pang maging malala yung deception, sabi po nila. Kaya pinabantayan po sa mga sundalo. But after 3 days, ang sabi ng Bible, nung pong unang araw ng Sanlinggo, bumaba ang mga angel, nagkaroon po ng earthquake, at iginulong po yung bato, at pagkatapos po si Jesus ay nabuhay. Kitang-kita po ito ng mga sundalong nagbabantay. At dahil doon, sila po ay nagtakbuhan at inireport nila sa bayan. Yung nangyari, kitang-kita nila, na-witness nila na nabuhay ang ating Panginoong Jesus. At ikinuwento din nila ito doon sa mga priest na nag-utos sa kanila na bantayan yung puntod ni Jesus. Alam niyo kung sabi ng mga priest, instead na sila ay maniwala, instead na sila ay tanggapin nila yung balitang yun, alam niyo pang ginawa nila? Binigyan nila po ng pera yung mga bantay na sundalo. Ang sabi nila, baluktutin ninyo yung inyong balita. Sabihin ninyo ganito, habang kami natutulog, dumating ang mga alagad ni Jesus at kinuha ang bangkay. Kaya nawala. Yun ang inyong ipakalat na news. So noong panahon pa po pala na yun, ay uso na po ang fake news. Meron na po talagang nagbabayad para po magpakalat ng fake news. Ang promotor po ng pagpapakalat ng fake news during the time of Jesus ay yung pong mga saserdote, mga religious leader. At yun po ay naging dahilan kaya ang mga Hudyo ay hindi naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya hanggang ngayon, yun ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Mababasa niyo po yan sa Matthew chapter 28 verse 11 to 14. Tinanggap po nila ang bayad at sa halip na ang ishare ng mga sundalong ito ay katotohanan, ang isinyer po nila ay kasinungalingan because they want to please people rather than God. Because they want to obey men rather than God. Dahil po sa pera, nag-share o nangaral yung mga sundalo ng Word of God ng ayon sa gusto ng mga tao, hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Because of money, because of the love of money, they preach yung pong nakaka-please sa mga tao. Hindi sila nagpi-preach ng talagang katotohanan. Dahil masasaktan nga naman ang mga priest kapag sila inangaral. Dahil po sa pera na kanila pong ibinigay, nangaral na lamang sila kung ano yung gustong ipangaral ng tao at kung ano yung gustong marinig ng tao. They are man-pleaser. Yung pong mga soldier na yun, sila po ay man-pleaser because of the love of money. Number 2, groups of people who witness the resurrection of Jesus, yung pong mga kababaihan, mga ladies, sa pangkat naman ng grupo ng ating Panginoong Jesus. Yan po ay mababasa natin sa Mark chapter 16 verse 1 hanggang 4. Si Maria Magdalena, si Mariang ina ni James, at saka si Salome, bumili po sila ng pabango para i-anoint doon po sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Kumbaga yun po yung ginagawa nilang pangbalsamo noong araw. At madilim-dilim pa, ang sabi ng Bible,
doon sa Mark chapter 16 verse 1 hanggang 4, madilim-dilim pa, sila ay bumangon na at pupunta sila doon sa libingan. Para bagang pupunta sa Sunday service. Maaga pa, sila excited na prepared na sila parang a-attend ng Sunday service. Kaya lamang po, habang daan, sila po ay namumroblema. Namumroblema sila. Alam niyo po kung ano ang pinoproblema po nila? Doon po sa verse 3. Who will rule the stone for us? Ang problema nila, sino ang maggugulong ng batong iyon para sa atin na nakatakip sa libingan ng ating Panginoong Hesus? Sila po ay namumroblema dahil mga babae sila at napakalaki ng bato na nakaharang dun sa libingan. Kaya sila ay namumroblema kung sino ang magpapagulong ng batong iyon sa libingan ni Hesus. Katulad din po natin mga kapatid, tayo ay namumroblema sa mga sitwasyon na ating kinakaharap ngayon. Ikaw ba ay katulad ng mga babaeng yun na namumroblema? Sino ba ang magbabayad ng tuition ng aking anak? Sino kaya ang tutulong sa akin para mabayaran namin itong renta? Sino kaya ang tutulong sa akin para mabayaran ko ang aking utang? Sino kaya ang tutulong sa akin para ako'y gumaling? Sino kaya ang tutulong sa atin para mawala itong mga sakit na ito? Ang sabi po ng mga babae na yon, who will rule the stone for us? Yung stone na yon, mga kapatid, ay nagsisilbing malaking bato ng problema sa kanila na hindi nila alam kung ano ang gagawin. Pero ang sabi po ng verse 4, but when they look up, they saw that the stone had been rolled away. But when they look up, they saw that the stone had been rolled away. Maaring tayong nanonood ngayon ay merong mga kanya-kanyang bato na pinoproblema natin sa ating harapan. Maaring tayong lahat na nasa bahay kayo pero hindi po kayo panatag. Bakit? Paano na ang babayadan kong utang? Paano na ang huhulugan kong sasakyan? Paano na ang huhulugan kong loan? Paano na ang mga tuition? Paano na ito? Paano mga ganyan? Nasa bahay ka pero iniisip mo, right after ng lockdown, saan ka kukuha ng ganito? Saan ka kukuha ng ganyan? Pinoproblema mo. Meron kang batong pinoproblemang malaki sa iyong harapan. Maaring ang pinoproblema mo ay yung iyong sakit. O maaring ang pinoproblema mo ay iyong trabaho o wala kang trabaho. Ano yung bato sa iyong harapan na napakalaki na pinoproblema mo na kung sino ang mag-aalis niyon? Kapatid, sinasabi ko sa inyong lahat, buhay ang Diyos. Buhay ang ating Panginoon. Siya ang maggugulong ng batong iyon sa ating harapan. At tayo ay makaka-experience ng breakthrough. Ang sabi ng Biblia, when they look up, they saw that the stone had been rolled away. Sinasabi ko po sa nanonood ngayon, gaano man kalaki ang inyong problemang pinapasan, gaano man kalaki ang inyong problemang kinakaharap, believe in the power of Christ's resurrection. The stone had been rolled away. Ang sabi doon, naigulong na ang bato. Sino ang nagulong? Sino ang nagulong? Hindi mga sundalo, hindi yung mga kababaihan, hindi yung mga bantay. Ang nagulong ng batong iyon na napakalaki, ang sabi ng Biblia, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kapatid, dahil si Hesus ay nabuhay, meron siyang kapangyarihan na igulong ang lahat ng malalaking bato ng problema sa iyong buhay. Maaring yung batong yan ay hadlang sa iyong tagumpay. Maaring yung batong yan ay hadlang sa iyong breakthrough. Maaring yung batong yan ay tao. Maaring yung batong yan ay bagay. Maaring ang batong yan ay pangyayari. Maaring ang batong yan ay sakit. Pero ang sabi ng Bible, the stone has been rolled away. Sabi ng Zechariah chapter 4 verse 7, maging ang pinakamalaking hadlang ay makikita ninyong maaalis. Sa oras na ito, mga kapatid, ano po ba ang malaking hadlang na nakikita ninyo sa inyong harapan para hindi ninyo ma-achieve ang inyong pangarap, para hindi ninyo ma-achieve ang inyong mga pinaniniwalaan? I am telling you, buhay ang Diyos. Kaya niyang alisin, kaya niyang wahiin, kaya niyang igulong ang lahat ng bato na nasa ating harapan at tayo ay makakapagpatuloy. Kapatid, you must believe that Jesus is alive. Buhay ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Gaano man kalaki ang iyong problema na dinadala ngayong oras na ito, kaya niyang igulong yung problemang yan.
Kaya niyang igulong yung problemang yon sa buhay mo. Isipin mo kung ano yung problemang mga malalaki sa harapan mo. Manampalataya ka, kayang igulong yan ng Panginoon. I-declare mo sa sarili mo ngayon, the stone had been rolled away. Gaano mang kalaki yung bato ng problema na yon, kayang igulong yon ng ating Panginoong Jesus. Gaano mang kalaki yung bato ng problema na nakikita mo sa harapan mo, sinasabi ko sa iyo, kaya yang igulong ng ating Panginoon. So, ano ang bato na nakikita mo ngayon sa iyong harapan? Ano yung nakikita mong hadlang sa iyong harapan? Isang bagay lamang ang kailangan mong gawin. Ikaw ay manampalataya kung paanong iginulong ng Panginoon yung bato na nakatakip sa kanyang libingan. Kaya ding igulong ng Panginoon ang bato ng iyong problema na nakaharang sa iyong harapan at ikaw ay makakapagpatuloy. Ikaw ay magiging mapagtagumpay dahil nabuhay ang Diyos. We are victorious sapagkat buhay si Jesus. Mga kapatid, tayo lahat ay manalangin, dumulog at magpasalamat sa Diyos. Angkinin natin sa puso natin na si Jesus, 100% siya ay muling nabuhay. 100% si Jesus ay muling nabuhay. Kaya naman, may katuturan ang pag-share ng Word of God. May katuturan ang ating pananampalataya. Meron tayong kapangyarihan dahil si Jesus ay muling binuhay ng Diyos. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Father, we thank you so much because 2,000 years ago, you paid a high price for us. Salamat po dahil binayaran mo ang aming mga kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, kami ay naligtas. Lord, itinadalangin ko po sa 64 na nanunood sa live stream na ito. Ano man yung mga bato na nasa kanilang harapan, na nakikita nilang malaking hadlang, kaya mo itong igulong at sila'y makakaranas ng breakthrough. Ito mang batong ito ay sakit, Lord, the stone had been rolled away. You said into your word. Ito man ay utang, financial problem, ito man ay panghihina, Lord, kaya mong alisin ito. In Jesus' name. At idinideklara ko po ang bukas na kalangitan sa iyong mga anak. Sa lahat ng nanunood sa live stream na ito, continue to bless them. Lord, lahat ng mga malalaking batong yan sa buhay nila ay igugulong mo. We are victorious because Jesus is alive. Pagpalain mo kami, Panginoon, dahil itong pandemic na ito na malaking bato na nakikita namin sa aming harapan, kaya mo itong igulong, Panginoon. Kung paano iginulong mo nung ikaw ay mabuhay, yung malaking bato, itong pandemic na ito, Panginoon, ay mawa-wipe out at maaalis. At kami, Panginoon, ay makaka-experience ng breakthrough. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless po sa inyong lahat. Muli ay maranasan ng bawat isa ang pag-iingat at ang kapangyarihan ng Diyos.